Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Bueno, magandang umaga sa inyo. It's a beautiful Friday morning. At, well, apparently this was brought about by the, exiting or exited na bagyong Maring dito sa ating bansa at walang naiispatan na masamang panahon o namumuong pagsama ng panahon ang Pag-asa Forecasting Center, and that makes the day further beautiful. It's a Friday, it's a weekend, ngayon pong ika-15 sa buwan ng October. Well, in some parts of the globe, still the 14th day of October for them. While some are about to sleep, maybe some are sleeping soundly, at yung iba ay sinasalubong pa lang yung kanilang pagpasok ng umaga sa kanilang mga bansa. Beno, once again, be with me till 11 o'clock. Ngayon pong araw na ito. Ako si Sel Baisa at ang palatuntunan, as you very well know, ay ang Digital Patrol. And ang ating channel o ang platform ay ang Broad Streamcast Communicators. Si Nash, ang aking technical director, ganun din si Semanita, ang ating makakaagapay till 11 o'clock ngayong araw nito. Kaya, without much further ado, welcome sa inyong Friday weekend edition ng palatuntunang Digital Patrol. Dile, yo alergial, mile, And of course, yan po ay ating panimulang opening numbers ng program. At dumako naman tayo kay Miss Lady Hugger on a Friday. Good morning, Lady Hugger. At tayo po ay kakawing na rin ng ating mga kasangga sa paglilingkod bayan mula sa Alberta, Canada. Hi to John, hi to Melody and children, as well as yung ating mga kababayang Pinoy diyan sa Alberta, Canada. Thank you so much. Nakakawing na ho tayo. Kaya napapanood din ang palatuntunan sa channel ng Pinoy Hour. Thank you very much. Welcome world sa inyong Digital Patrol. At sa ating mga panimulang mga pagbati, mula kay Mary Marilyn, hindi mabuo itong apelyido ni Mary, no? And I don't want to read it because I might mispronounce it or simply baka magkamali ako sa kanyang surname. But what I know, yung kanyang first two names, Mary or Mary Marilyn Makasuk. Hanggang doon lang tayo eh. Okay? So Mary, if you don't mind, kindly resend this time, your message this time with your surname, full surname. Good morning po, ang bati naman ni Sherwin Marcowi. Good morning, Sherwin. At mula sa Kuwait, sa Middle East, si Chincha Buste. Good morning po, Captain Selen family.
a blessed weekend to us all. Okay, I agree. Thank you so much, Chincha. From New Jersey in USA came this message from one of our, regular followers ng program, si Kokok Johnny Pinuela. Hello, Kokok Johnny. Magandang umaga sa iyo and family. Good evening. Gabi po ngayon sa New Jersey. Good evening, Captain Sel. Hello to all your viewers as well. Thank you so much, Kokok. Sam Aterado. Well, this is a very good colleague of yours truly. Oh. We work together in many a program sa government radio before. And this guy is very credible, very dependable. Oh. Siya po yung aking program advisor before. At katulong po ng inyong lingkod. Ho. He do research and pass on to me what am I supposed to pass on to you. Or what I passed on to you before. Sam Aterado. Good morning, Sam. Okay? Sorry, good morning, sabi ni Kokok. Ho. I meant, sorry, good morning, meant Captain Sel. Okay? Thank you very much. We understand, Kokok. Alright. Mula sa Sikihor family, mula sa Sipokot, Kamsur, nagkaroon po ng lindol diyan sa Camarines Sur kagabi. At we understand na naglipas ng magdamag itong ating mga kababayan diyan sa Sipokot, Naga at mga kalapit na mga lugar ng magdamag sa labas ng kanilang tahanan sapagkat may kalakasan yung lindol na kanilang naramdaman. 4.3 ang magnitude ng lindol. At there were a series of aftershocks which the residents felt. Kaya naman hindi ko po sila masisisi. Napakahirap pong kalaban yung lindol. You wouldn't know what would be the consequence. So, pero we're happy indeed to, not to receive itong mga damages to lives, limbs, and properties diyan sa Camarines Sur. At we hope na sila nakapagpahinga din, yung ating mga kababayan dyan. Ang sabi ni Mirna Alcid Sikihor, ang aking pong cousin, hello to husband, Ed, and children. Good morning, Sel Baisa, but sad to say, an earthquake occurred here in Kamsur. Yes, indeed. But kamusta kayo dyan sa Sipokot, Kamsur, Mirna? Wala ba kayong, we hope, na walang damages na naiwan yung lindol? Thank you so much, Mirna. At syempre pa, sa ating mga kababayan who wish to send their hi and hello greetings to their loved ones, those who are celebrating their birthdays and special events today, you can always do so. Just send it through the program and yours truly will be more than glad and happy to read them for you. This time, mga gilo kong mga tagapakinig, it's a weekend. Alamin po natin ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayon darating na, pagtatapos ng linggong kasalukuyan. Mula sa Pag-asa Forecasting Center, pakinggan natin ang ulat ni forecaster Ana Cloren. Magandang umaga, Ana. Po sa ating lahat, Intertropical Convergence Zone o ITGZ na nakapekto ngayon sa Luzon at Visayas na kung saan yan po yung magdadala ng maulan na panahon. Makakalat-kalat po yan ng mga pag-ulan at maghapong makulimlim na panahon dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao at sa May Caraga. The rest of the country or sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, asahan natin ang fair weather condition, ngunit mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan pagsapit ng hapon at ng gabi.
Wala tayong binabantayan yan na masama ng panahon o low pressure area na posible makaapekto sa ating bansa. At wala rin po tayong nataas na gale warning, ngunit pinag-iingat natin yung ating mga kababayan na maglalayag sa may northern at eastern seaboards ng Luzon dahil may naasahan tayong katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At yan muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Cloren. Magandang umaga. Samantalayin ko ng pagkakataon na magtanong, forecaster Ana ma'am, naging tradisyon na sa Pag-asa na yung mga bagyo na medyo nag-iwan ng malaking kapinsalaan ay inaalis doon sa rooster o talaan ng Pag-asa. Ito bang si Maring ay posibleng maalis sa talaan na forecaster Ana ma'am? Sa ngayon, sir, ay hindi pa po natin masasabi yan, sir, dahil meron pa po tayo or kumbaga, sir, pag kumbaga sinasabi natin na nag-retire yung isang bagyo or inaalis natin siya sa listahan, ay may mga criteria din, sir, tayong tinitignan. So, sa ngayon po ay ongoing pa rin po yung pag-analyze ng OCD, ng mga disaster management offices po natin ukol sa nangyari dito sa Maring. So, by the end of the year or early next year po ay nagbibigay po tayo or sasabihin po natin kung papalitan po ba natin itong bagyong si Maring. Well said. Kamusta po na kaya ang ngayong weekend na magiging panahon dito naman sa National Capital Region na forecaster Ana ma'am? Ngayong Sabado, asahan po natin na may mga pag-ulan pa rin po tayo naasahan sa umaga, pati na rin po sa mga bandang tanghali at sa hapon. So, generally bukas po mataas yung chance ng pag-ulan natin maghapon. Ngunit pagsapit po ng linggo ay masasahan natin ang fair weather condition sa Metro Manila at kung uulan man po ay isolated lamang at mga panandali ang buhos ng pag-ulan lang. Forecaster Ana, thank you so much and happy weekend ma'am. Maraming salamat po at happy weekend din. Yan po magiging kalagayan ng ating panahon, partikular dito sa Metro Manila area as reported to us and you heard clearly mula kay forecaster Ana Floren. Well, tomorrow, Saturday, ay ating mararamdaman yung mga pag-ulan, lalo na sa umaga at ganoon din sa hapon. That's tomorrow, Saturday. But on the following day, a Sunday, ay magbabago ang kalagayan ng panahon for good. Kaya kung kayo po ay maglalaba, I would suggest na do it on a Sunday. Kapagkat it will be a beautiful day this coming Sunday compared tomorrow. Well, anyway, yan po ay ang initial na forecast ng Pag-asa Forecasting Center. Okay, check your time pieces. Makabilis ng oras. Ano po? Ang oras sa Pilipinas, ganap ng 10 o'clock in the morning. Bueno, sa iba pang mga pagbabalita, dumako ho tayo sa ating pagkatapos ng ulat panahon. Yours truly and the program Digital Patrol makes it a point to report to you. Ito namang hinggil sa COVID update dito sa ating bansa. As of yesterday, 14 ng Oktubre, iniulat ng DOH na merong karagdagang 7,835 cases ng COVID-19 ang naiulat sa bansa, bringing to a total na 2,698,232 cases. Itong nakapasok na COVID cases sa bansa since the time, remember that, since the time na nagsimula o nagumpisa itong coronavirus, and that was sometime last year, February last year. Now, yung mga gumaling naman, ay iniulat na 5,317 cases kahapon. Dagdag natin yan sa mga naunang report ng mga gumaling. Therefore, meron po tayong 2,573,161 cases. Ang mga nasawi o yung mga namatay ay 154, bringing to 40,221 yung total na bilang ng mga namatay.
dahilan dito sa coronavirus. At yung mga pagagalingin pa, yung mga aktibo pa hindi pa nagaling sa mga pagamutan all over the country ay 84,850 yung mga aktibo pa. From Alex Torres, ang sabi ni Alex, magandang umaga po. God bless you all, always. Thank you so much. And the same to you, Alex. All right? Coming from Montreal, Canada, from a sister of yours truly, next to me. Ayan. Ako po ang panganay sa family of 7. At siya po ay nakabase sa Montreal, Canada, a retired nurse. Ayan. Si LD Baisa Clemente. Hi Manong, and to all watchers, keep safe everyone and enjoy your weekend. Likewise, LB, and to you and to your family. Especially sa iyong husband na si Gods Clemente. Okay? Thank you so much, LB. And likewise to all watchers and listeners na nakabase dyan sa Montreal, Canada. Kamusta po kayo? How's the weather out there, LB? O Bira? I used to call her Bira. Maulan ba dyan? O mainit sa Montreal, Canada? Ngayon ay umaga rito sa Pilipinas. Diyan sa Montreal, Canada ay hapon. Okay? Wala pong pinagbago sa oras. Kaya lamang doon sa pagiging umaga o hapon o gabi. Doon namang nagkakatalo. Alright. Now, hinggil pa rin dito sa COVID-19 o coronavirus, ngayong araw na ito ay sisimulan na itong pagbabakuna dito sa mga minor de edad, yung mga kabataan, 12 to 17 years old. Yung pong bibigyan ng priority, o yung mga uunahin na mabakunahan ay yung mga may comorbidity, yung meron pong karamdaman. Yan po ay batay sa ulat ng DOH. Maraming mga vaccination centers ang inihanda para dito sa vaccination ng ating mga menor de edad. At ilan dito ay itong Philippine Children's Medical Center o Philippine Children Medical Center. Ang Philippine Heart Center, ang Philippine General Hospital, ang St. Luke's diyan sa Taguig. Ganun din ang Makati Medical Center among others. Yan ay magiging abala ngayong araw na ito para ito sa first phase o unang bahagi ng pagbabakuna ng mga minor de edad 12 to 17 years of age. Sa iba pang mga kaganapan, kaugnay nitong coronavirus, ang Philippine College of Physicians, samahan po ito ng mga doktor. Isa ngayon po kay Doktora Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians. Sila po'y nangangamba sapagkat simula na bukas ay simula na rin o pag-uumpisa nitong alert level number 3 dito sa National Capital Region. Ibig sabihin, marami na po tayong mga kababayan na lalabas ng kanilang tahanan dahil make good itong kanilang weekend sa pamamagitan ng paglabas ng kanilang mga tahanan, mamasyal, things which they missed for the past months. They will surely do it tomorrow. Lalo na't bukas ay magbubukas na rin ang mga sinihan. Kaya lang, with certain restrictions. Yung mga manunood ng sine bukas, kailangan po sit apart. Hiwalay kayo. Kung kayo magkasamang nanonood, hindi na pwede yung dati magkatabi kayo.
seat apart. Kailangan naka-face mask. Ha? At kailangan hindi kakain ng anumang available na pagkain. Dati may mga available na popcorn. Merong hotdog with ketchup or whatever. Wala na po, pinagbabawal na yan. At magmo-monitor yung mga taga-Department of Health, enabled to see for themselves na itong kanilang pinasusunod na naging naunang kautusan ng Interagency Task Force o IATF ay religiously sinusunod ng ating mga kababayan. Ang sabi ni Mary Hilma Wong. Hello Mary, good morning. Good morning po, Captain Sel Baisa. God bless po. More power po sa inyong programa. Thank you so much. I need that, Mary. Mary Hilma Wong. Ingat po ang lahat. Thank you. Thank you so much. Kailangan talaga natin na mag-ingat. Well, ang sabi ni Dr. Limpin, pag ganyan ng ganyan at maglalabasan na muli yung marami nating mga kababayan sapagkat pwede na, sapagkat mas maluwag itong alert level 3 compare sa alert level 4. Baka tumaas daw ang tsansa ng pagkalat muli nitong coronavirus sa National Capital Region. Ano nga ba? Hindi ba nakakalito yan? Ha? DOH, IATF, ano nga ba? Masisisi ba natin yung ating mga kababayan kung their option is going out their houses to see for themselves kung ano na kaganapan sa labas. Ha? Masisisi ba natin sila? Ha? Bumababa naman po yung kaso ng COVID-19. Kayo na mismo nagsabi, kayo nagre-report Ha? Kung ganyan ng ganyan, ha? Dito, ang sinasaalang-alang ay yung kaso ng, kalusugan at ekonomiya. Ibinabalik po yung ekonomiya. Mantakin ninyong magdadalawang taon na itong coronavirus. Milyon-milyon ang nawalan ng trabaho, milyon-milyon din itong naapektuhang mga negosyo. Simula nga bukas, at least happy na yung ating mga kababayang mga negosyante, yung mga may-ari ng mga restaurants, yung mga may-ari ng mga eateries. Kapagkat from 10%, itataas na sa 30% yung mga maaaring mag-dine-in sa loob ng mga malls. Dati, yung mga al fresco lang yung mga pinapayagan, yung mga well-ventilated, yung mga nasa labas ng mga establishmento ang pinapayagang kumain. Pero simula bukas, 30% na po. Ibig sabihin, kung marami-rami na rin yan, kung halimbawa, correct me if I'm wrong, kung 30, ang capacity ng isang restaurant, 30% ang papayagan, 10 ang maaaring kumain. Marami-rami na yan, compare doon sa 3, na 3% dati. Alright. Ang sabi ni LB, katanungan po ng palatuntunan, how's the weather in Montreal, Canada? Ang sabi ni LB, weather namin manong dito sa Montreal okay naman, walang ulan. So, magandang panahon diyan sa Montreal, Canada. Yung mga taga Alberta, Canada naman, how's the weather out there? Kay John and Melody, kamusta ang panahon nyo dyan? Kay Kokok, Giovanni, Pinuela, Kokok, kamusta ang panahon diyan sa New Jersey? Alala ko yung New Jersey ng umulan ng malakas, napuno ng tubig yung subway ng New York at pati ang New Jersey, malaking bahagi ng New Jersey ang
nag-submerge o binaha. Ayan. Kamusta naman kaya ang Dallas, Texas, USA? Kamusta ang panahon nyo dyan, Presi? Or Sipre or Precious? That's how I address my other sister, Presi. Good morning, Manong, ang kanyang bate. Hi to Hari Estrada, Presi, and children. Are they all in hospital? Oh no, they're not patients. They are the ones attending to patients because they are nurses. Majority ng aking mga pamangkin diyan sa Estrada side ay pawang mga nurse. Okay? Katulad ng kanilang ama na si Hari na isa ring nurse. From Presi, narito ang kanyang tugon. Okay naman, Manong, medyo malamig na. Ayun, malamig na raw ang panahon diyan sa Dallas, Texas, USA. Dito sa Pilipinas, dito sa National Capital Region, sabay, maalinsangan pa rin. Napakainit pa ng panahon dito. At we're looking forward na baka next month, maghanging amihan na yung hangin na amoy pinipig at yung hangin na magdadala ng iba yung lamig. Ayan. Pero ngayon, katulad ng aking sinabi, mainit pa rin. Going back doon sa apprehension ng Philippine College of Physicians na sana wag magkatotoo yung kanilang apprehension o takot na tumaas muli ang kaso ng coronavirus dito sa National Capital Region as a result itong pagluluwag ng alert level. From 4 to 3. Simula po yan bukas. October 16 all the way to October 31. Sapagkat this early, marami na pong prediction na Christmas will be very, very happy. It will be very, very merry. Sabi nga po, this coming celebration ng Pasko. Baka namang sana hindi madidal yung ating mga authorities dito sa kanilang initial na pahayag na ito of a very Merry Christmas celebration. Okay? Now, what else? May kinalaman dito ho sa coronavirus. Kawili Cruz Jr. of General Trias, Cavite. Ang sabi ni Kawili, good morning po mga ka-digital patrol around the world. Captain Sel Baisa, good morning Willie. Pinoy Hours. Mga buhay na bayani OFW, Happy Friday. And likewise, Happy Friday to the cruises sa kanyang may bahay at ganoon din sa kanilang uniko iho. At sa lahat ng ating mga viewers diyan sa General Trias sa Cavite. Okay. Now, as you very well know, kung merong sektor na masaya dito sa development na pagbubukas ng maraming mga negosyo starting tomorrow. Sinihan, mga negosyo, mga beauty and health centers. Ayan. Well, of course, their operators, their employees ay magiging at lalong magiging masaya as well. Ang sabi ni Presi o itong si Kawili muna. Ang sabi ni Kawili, sana huwag magpapakampante. Sumunod po tayo sa health protocol. That's indeed a very good reminder. Huwag po tayong magpakampante. Sundin pa rin yung mga inuutos, yung protocol dito sa COVID-19. Ang sabi ni Presi Estrada, getting some rumors here
referring dun sa kanilang kinaroroonan sa Dallas, Texas, USA, that we are going to have shortage o kakulangan ng pagkain ngayon darating na holidays. Wow! Pero yan po naman ay rumors. Ibig sabihin ay hearsays, chismis. Pero nakakatakot yan. Ha? Magkakaroon daw ng shortage ng pagkain sa Dallas, Texas, USA sa darating na holiday season. Huwag naman sana. USA, United States of America, a very powerful country. Ha? Dito sa ating bansang Pilipinas, damang-dama muna itong kakulangan ng pagkain ngayon dahil dito sa pagkakasira ng mga palayan, ng mga pataniman, ng mga high-valued crops, maging ng mga poultry at maging mga piggery. Ito ay dahilan sa pagkasira na dulot nitong Bagyong Maring. Ang sabi ni Kokok Giovanni Penuela, sa New Jersey po naman ay okay. Cooler, mas malamig daw. Cooler na early in the morning. Yun, pag malamig daw, malamig. Sa New Jersey. Friday forecast is beautiful and sunny. 81 degrees. Wow! 81 degrees. Yun po ang forecast ng kanilang local weather bureau diyan sa New Jersey. Thank you so much sa information, Kokok Penuela. Thank you so much. I'm here, ang paabot na mensahe ni Mr. Asintado, Samuel Sammy Gabot. Hello to Joselito Partosa, watching from Ireland. Thank you so much, Joe. Joselito Partosa. Joe, paki-share ang program sa ating mga kabayan diyan sa Ireland. Let them know through you, Pepe. I wonder if I could call you Pepe or Joe. Na merong isang digital patrol na papanood sa ganitong oras ng umaga rito sa Pilipinas. At pakisabi na rin na manood dito sa broad streamcast communicators katulad ng iyong ginagawa ngayon, Joe. Sapagkat dito, punong-puno tayo ng mga programa, nakapupulutan ng mga latest na mga balita, pinakahuling updates ng mga kaganapan sa Pilipinas. Para naman yung ating mga kababayan abroad would be well updated dito sa mga pangyayari sa Pilipinas. Okay? Maraming salamat, Joselito Partosa. And of course, kay Asentado Gabot. Alam nyo, kapag each time na ako'y nanunood, nakikinig sa kanyang palatuntunan, hindi ko maiwasan na magpadala ng mensahe, bang, 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 bang. That comes as an obvious trademark of yours truly, diyan sa mensahe na aking pinadadala kay Asintado, bang, 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 bang. Sapagkat yun po ang, format ng kanyang palatuntunan. Kanya pong tinatawagan ng pansin yung mga taliwas nating mga opisyalis. Asintado is there, Sammy is there, certainly to remind them na ang ating mga kababayan ay ang mata ng ating mga kababayan, including ang programang Asintado, is trained dito sa kanila, itong mga corrupt nating mga opisyalis. Well, Asintado is being watched, and you can watch Asintado mula alas 6 ng gabi all the way up to 8 o'clock in the evening. Thank you so much, Asintado, for watching Digital Patrol. And of course, lahat po ng ating mga palatuntunan, yung mga weekend shows. Well, sabi nga, after having updated sa mga programa, sa mga balita dito sa weekdays na mga programa, you can always switch dito sa weekend presentation, mga talent ng ating mga kababayan, mga kasamang colleagues dito sa
broad streamcast communicators. Aawit, ipakikita ang kanilang kakaibang galing. Okay? Thank you very much. Sabi ni Willie Cruz Jr., pwede na pong lutuin ang bagongon. Nababad ko po kahapon sa tubig. Malinis na siya. Ready na din po ang kakanggata, siling berde, saluyot, at dahon ng malunggay. Sarap niyan. Yun po yung shell na binibida ni Willie Cruz Jr. At binababad pala yun. Yes, yan ay para, pardon my term, inilalabas niya, sinusuka yung dumi ng shell. Kaya oras na ito'y maluto, ngayong araw na ito, wala kang problema. All you know is that you're taking in your body itong highly sanitized na suso, itong bagongon. Yung aking mga kapatid, si Uma, what happened to Uma? Hindi pa bumabati ng magandang umaga. Si Norma Baisaswale, ng Montreal, Canada. Si LB, yung aking mga sister, si Presi, si Lides, ganun din si Techi. Naku, mana po sa aming departed, the late father, na po ang sarap kumain po ng suso, lalong-lalo na ang ginataan. Yan po ang pananghalian ng mga cruises diyan sa General Trias, Cavite. Thank you, Thank you so much. Yung ating mga kababayan, pari po ninyong ipadala yung inyong, pananghalian o lulutuin pananghalian, enable other kababayans of ours who are watching the show na magkaroon ng idea on what to buy ngayong araw nito sa palengke. Naku, incidentally, tumaas na po, nagtataasan at patuloy ang pagtaas ng presyo ng gulay, presyo ng karne, presyo ng isda, presyo ng prutas. Yung pong mga gulay na mula sa Benguet, yung masarap isalad, yung lettuce, yung strawberry, yung carrots, yung labanos. Basta't yung pong mga gulay na produkto ng Benguet, ang tataas po ng presyo ngayon. Ito ay dahilan kay Maring. Naku, speaking of mataas, kayong may konting barya na naman dyan, sabi ni Asintado, Great Friday morning to viewers, followers of Digital Patrol worldwide. Make it a habit, Paganda na ang panahon, my friend. Sana tuloy-tuloy na. Pinagpawisan na ako sa pagwawalis ng dahon ng Nara tree. Meron palang puno ng Nara. Yung ating si Asintado sa kanyang bakuran. Nagpapalit ng dahon kaya makalat. Dapat alaga sa walis ang kalye para malinis. Take it from Asintado. Talaga namang clean conscious itong ating kasamang Asintado. Clean as a person he is. Lalong-lalo na dito sa ating pamahalaan. Kaya namang, well, of course, that's our advocacy. Ang malinis na gobyerno para sa isang malinis na bansa. Okay, check your time pieces. Mga gilip kong mga tagapakinig, I'm looking at our monitor. Yung pong aming time monitor, yung aming relo dito sa aming makeshift na studio. Dito sa aming hamak na, tahanan. Mga gilip kong mga tagapakinig. It's now 10:30 ng umaga. Willie Cruz Jr. says, Sir Asintado, minsan po makadalaw po ako sa palasyo mo po. Okay. Asintado, Sami, magpapasyal daw si Willie Cruz dyan. Kaya doon sa mga taga Cavite, baka hindi nyo alam, yung pong inyong hinahangaan na si
Samuel Sami Asintado Gabot ay inyong kababayan diyan sa Cavite. He is from Bacoor, Cavite. Okay? Bacoor City, Cavite. Thank you. Thank you very much, Kawili. Beno, sa iba pang mga kaganapan dito po sa ating bansa. Yung aking binabanggit kanina, naku, tataas na naman ang kilay. Itong ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga motorista. Because this coming week, especially, sa pagpasok ng Martes na naman, magtataas na naman ng halaga ng langis, magtataas na muli ang halaga ng krudo, magtataas na muli ang halaga ng gasolina, diesel, magtataas na muli ang presyo ng gas, magtataas na muli ng LPG. Sus, Mariusep. Nagtataasan na rin ang kilay, sabi ho ni si Manita. Pang-8 beses na ito. Pang-8 beses na magtataasan ng presyo ng gasolina ng langis sa bansa. Por Diyos, por Santo. Ano ba naman nangyayari? Dahil lang kapag nagtaasan ito, may domino effect ito sa mga bilihin. Kahit na palagay ko anong gagawin ng DTI para mapigilan ang presyo ng mga bilihin, hindi rin posibleng mangyari. Sapagkat apektado rin yung mga produkto, yung mga product makers, yung mga manufacturers. Sus Marisepo, naku sabi ho ng aking 5 sa aking 33 mga kumpare. Ngayong panahong ito, kayo nagbabalak na bumili ng second hand na sasakyan, ngayong magandang bumili. Sapagkat mababa na raw ang presyo ng mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga second hand. Dahilan dito, lalong-lalo na yung mga hindi na makayanan yung presyo ng langis. Presyo ng gasolina, diesel, crudo at iba pa. Sabi ni Kasami, ito po yung suggestion ni Asintado. Samuel Gabot, okay? A very dear friend of us, one of our contemporaries, broadcast journalist, si Sami Gabot. Ang sabi ni Sami, Asintado, ang masarap na pananghalian ngayon ay labong. Wow! Labong na may saluyot at pritong tilapia o dagupan bangus. Sarap. No problem ka, Willie, anytime. Maaari ka raw pumasyal, dumalaw diyan sa palatial home ng ating kaibigan na si Mr. Asintado. Tiyempuhan mo pananghalian. Tiyempuhan mo. Kawili, baka madali mo yung matiyempuhan mo yung labong na may saluyot at pritong tilapia o dagupan bangus. Naalala ko na naman yung aming nasirang mother. Kapag nagluluto ng Ilocano dish po yan And our departed parents are both GIs. Kung magluluto si nanay ng saluyot at labong, lagi pong merong inihaw na isda na kasama. Sarap. Maniwala kayo. At minsan, kapag medyo maganda-ganda at nakapagtatago ng konting barya si nanay, meron pang adobo na kasama sa side. Meron ka ng labong, saluyot, na may isdang inihaw, meron pang adobo. Nung araw na kami po'y magkakasama sa isang table, nung kami po'y maliliit pa, kanya-kanyang tago ng adobo. Naalala ko yung aking yumaong youngest in the family na si Arnulfo. Dagi huyang nag-iipit ng adobo sa kanyang kanin. Ay, naku. Those were during our younger days.
na kung saan talaga namang maririnig mo yung paalala ng aming mother. Nakapamaywang. Ang sabi ni Presi Estrada from Dallas, Texas, USA, sarap. Ilocano dish eh. Yan din ang paborito ng aking mga sisters eh. Other than okoy. Yan. Ang sarap sa kanila. Yan. May kwento ko lang ho saglit. Yung aking dalawang sisters diyan sa Montreal, Canada. Si LB at si Uma. Kapag nagluto, anybody between them, nagluto ng okoy o nagluto ng masarap na pagkain, they make it a point to share it to each other. Ugaling Pilipino ho. And that runs in the family. Kung hindi lang may kalayuan itong aming bahay na tinitirhan, palagay ko, ganyan din ang aming magiging practice. At yan po ang alam kong practice ng ating mga kababayang mga Pilipino. Mga gilog kong mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga magkakapit bahay, Pilipino yan. Kapag nagkaabutan, nagkapalitan ng ulam, Pilipino po yan. Diyan sa Canada, imposible yung mga puti, yung mga Canadians, I don't know. Maaring meron din siguro. Okay. Ang sabi ni Alex Torres, hindi na po iniintindi ni Digong ang oil price hike. Mas focus po siya sa darating na eleksyon. Mga kababayan ko, pili po tayo ng maayos na Pangulo na sana po hindi Digong colonies. Yan po ay mula kay Alex Torres. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., sarap. Sarap ngayon, Sir Asintado. Sa iba po, diesel, 58 pesos at 40 pesos. Ang gasolina naman, 71 pesos. Let me reread it. Ganito ang pagkasulat ni Kawili pala. Ang diesel, 58 pesos and 40 centavos. Samantalang ang gasolina ay 71 pesos and 48 centavos. Kung lumalamon o virtual na humihigop ng diesel o gasolina ang iyong sasakyan, patay ka na. Imbes na pambili ng bigas, imbes na pambili ng pagkain na para sa tiyan mo at para sa tiyan ng iyong pamilya, mauuwi yan doon sa gasoline tank o diesel tank ng iyong sasakyan. Marisepo, ang sabi ni Kasami, bago ka magpunta, Kawili, tumimbre ka muna. Baka di ka papasukin ng Blue Guard for security reasons. Pinahigpitan ko ang seguridad sa village. Crispy pata ang iahanda ko with matching pinakbit. Sarap na naman. Ayan, pinahigpitan yung seguridad sa loob ng village ni Kasami. Kaya, Kawili, tumimbre ka muna. Baka hindi ka papasukin ng mga Blue Guards. Ayan. Kaya namang ako'y pupunta dyan sa most likely Pasko, Kasami. Huwag mo nang ibalot, pare ko. Okay, mga gilog ko, mga tagapakinego, sa iba pang mga kaganapan. Kaugnay pa rin itong ikawalong serye ng pagtataas ng halaga ng diesel, gasolina, kerosene sa bansa. That will be next week. Mukhang wala nang tigil. Ang pinakamaganda nito, mag-full tank ka na lang, wag mo nang gamitin yung sasakyan mo para laging full tank. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., balita ko po, ibang employers, di kayang maibigay ang buo ang 13th month pay, gagawing hulugan. Ako'y sa hirap ng panahon ngayon, okay na yun, tanggapin na ninyo kesa wala. Sapagkat yung ibang mga employer, wala talagang walang kinita. Sino kaya ang kumita? Palagay ko, alam ni Asintado. Sino kaya yung kwalta
sa bulsa ay bulto-bulto. Ha? Ang sabi ng aking 33 mga kumpare, panuuri mo sa telebisyon, pare ko, yung mga namimintog ang muka, yun ang bulto-bulto ang pera. Yung mga transport groups na nagpepetisyon ng karagdagang 3 piso na dagdag sa kanilang pamasahe. Ang sagot po ni DOTR Secretary Arthur Tugade, hindi niya raw papayagan. Hindi niya papayagan ang anumang fare increase sa mga panahong ito. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., tama po yun. Kesa wala, maski hulugan, basta't meron. Alright. Kunin na ninyo. Kunin na ninyo. Kesa namang wala. At least maganda po na may ginunto ang puso ang inyong mga employers. Na bibigyan kayo sapagkat alam ko at hindi lingid sa inyo sapagkat kung kayo'y kawani o empleyado ng kumpanya, alam ninyo na luging-lugi ang kumpanyang inyong pinagtatrabahuan. Kaya kung kahit na hulugan, kunin na ninyo. Sabi ni Kawili, Sir Asintado, wala po sa Google Map yung palasyo ninyo po eh. Okay. Hindi talaga lalabas yan. Hindi ipakikita yan ni Asintado. Alright. Yung kanyang palatial home. Okay? Basta't pagdating mo sa village, itanong mo. Alam na kagad ituturo yan. Kung alin ang malapalasyong tahanan o design, yan ay kay Asintado. Ang sabi ni Secretary Tugade, nag-iisip po ang kanyang ahensya, ang DOTR, sapagkat ang DOTR ay ang LTFRB ay nasa ilalim ng DOTR. Kaya naman, ang sabi ni Secretary Tugade, nag-iisip sila ng paraan, tutulong ang gobyerno sa mga miyembro ng trust o transport groups para namang maitaas ang kanilang ma-meet ang kanilang kahilingan. Sapagkat Secretary Tugade, kung hindi nyo kayang makontrol, sir, itong pagtaas sa presyo ng langis, kawawa naman itong ating mga kababayang, mga kabilang dito sa transport groups. Hindi nyo sila maaasahan na sumunod dito sa protocol laban dito sa coronavirus. Tiyak na punuan yan. Dumalaw ka sa gawin ng Divisoria, hindi na sinusunod yung distancing sa loob ng mga passenger jeepneys. Tiyak na babawi yung mga yan eh. Masisisi nyo ba sila? Ang sabi ni Alex Torres, Sir, mas masarap po inihaw na demonyo. Marami po sa gobyerno natin yan. Okay, magilo kong mga tagapakinig, sa iba pang mga kaganapan, Isa pong operator ng restaurant, hindi na po nagbanggit ng kanyang pangalan, sabi niya, gusto niyang idaan sa digital patrol yung kanyang nais na ipahayag in his capacity as a restaurant owner. Narito ho siya. Ito hinggil sa itong pagsasailalim sa alert level 3 sa Metro Manila area bukas na magbebenepisyo isa sa mga benefactors o magbebenepisyo ay ang mga restaurant owners. Pagpapapa ng alert level. Dahil karamihan po naman talaga ng mga restaurant, mga maliliit, kagaya po ng karinderya, nahirapan po talaga dun sa limited na capacity. Kaya kailangan na po talaga namin madagdagan. Kahit sa 50%, sa totoo lang, kahit 50% po kulang na kulang pa rin po yan. Kulang pa rin. Pero kulang pa po yan. Pero sa totoo lang, kahit na anong improvement, let's say 10-20% improvement every week, every 2 weeks, basta may steady growth lang po, importante po sa amin yan.
Okay, narinig po ninyo yung, pahayag ng isang restaurant owner. Malaking bagay ho para sa kanila, at least magkakaluwagan. Pero naku, yung tanong po dyan, hindi naman kaya tumaas ang presyo ng mga pagkain sa mga restaurants, considering na patuloy ang walang tigil ang pagtaas sa presyo ng langis. Ha? Siyempre, ano ang ginagamit na pangluto? Hindi ba? LPG. Kuminsan kuryente sa mga restaurants. Naku baka one of these days makarinig tayo ng increase sa konsumo o sa presyo ng kuryente na ating bayarin mula naman sa Manila Electric Company. Oh? Anyway, magulong ko mga tagapakinig. Naku alam nyo, medyo masakit ito dun sa ating mga kababayan na those who are looking forward to work dyan sa Saudi Arabia. Ang dahilan, kinukonsidera ni Secretary Bebot Bello III itong deployment ban, itong hindi mo na pagpapadala ng mga OFWs sa Saudi Arabia. Ang dahilan, marami pala tayong mga Pilipino na mga OFWs, yung mga workers sa Saudi Arabia na hindi nababayaran ng maraming panahon. Sus Marusep, hindi ba? Harapang panluloko yan, pinagtrabaho mo, pagkatapos hindi mo babayaran. Narito, si Dole Secretary Bebot Bello III. Pakinggan natin po siya. Na humihingi ako ng paintulot na pag-aralan ko yung possible deployment ban. Para pagdating ko doon, sasabihin ko, ang ating Pangulo, medyo nagtatampo na sa inyo, hindi nyo pinapayaran yung kanyang kababayan. Pag pumayag, talagang i-deployment ban na lang natin. Ayun, katulad ng binanggit ni Secretary Bebot Bello, siya po'y patutungo ng Saudi Arabia para makipag-usap sa kanyang mga counterparts sa labor sector. At kanyang, i-tip off yung kanyang balakin kung itutuloy niya itong deployment ban sa Saudi Arabia. Pakayamang bansa. Lahat dyan, puro may kwarta yan. Diyan, maski na mag-iwan ka ng telebisyon sa labas ng bahay mo, hindi na nakawin. Dito sa atin, mga gilo kong mga tagapakinig, makalimutan mo lang ang iyong tsinelas o sapatos na maiwan. Well, check naman, makikita mo naman yung mating. Ay, nako. Ay, nako pa rin, mga gilo kong mga tagapakinig. Bueno, we'd like to congratulate ang ating mga miyembro ng ating kapulisan. Ang PNP, particular yung mga nakatalaga diyan sa gawin ng Laguna at ng kapitbahay na lalawigan ng Quezon. Ito'y kognay rito sa pagkakadiskubre ng isang lugar na kung saan ay itinatago itong malaking kandidad o bilang ng blasting cups at itong mga ammonium nitrate, isang ingredient na hinahalo sa paggawa ng bomba. O diyan pala sa Cavite. Hindi sa Laguna, I stand to be corrected. Sa Cavite, diyan sa lalawigan ni na Asintado at ni Kawili Cruz Jr. At sa follow-up operation, kadiskubre din ng maraming bilang ng plastic cup at ammonium nitrate diyan sa Quezon.
na pinaniniwala ang siyang distributor nitong may-ari ng tahanan na pinagkitaan ng marami ring blasting caps at ammonium nitrate sa Cavite. Nahuli. Itong si Charlito Tenorio na siyang may-ari ng tahanan at pinaniniwala ang may-ari din nitong mga ingredients na ito sa paggawa ng bomba. Pakinggan natin si PNP Chief Guillermo Eliazar kaugnay nitong magandang accomplishment na ito. Magandang umaga po, Chief Eliazar. Si ADJ para malaman kung historically or meron bang mga past transaction itong mga nahuli nating mga individual. At base nga sa ating nakuha, talagang delikado itong mga gamit ito dahil ito'y pwedeng gamitin sa pagpapabog ng pasilidad or pati na rin sa iba pang criminal activities, lalo na ngayon na palapit na ang ating election. Okay, yan po si Chief Eliazar. Naku, hanggang Nobyembre na lang pala, hanggang next month na lang pa na manunungkulan. Bilang hepe ng PNP, si PNP Director General Guillermo Eliazar. Sapagkat Nobyembre po ang kanyang kaarawan, hindi pa namin alam kung anong date. But certainly, he will reach his 56 years of age. At sa police, pagdating mo ng 56 na anyos o taon, automatiko, ikaw ay magre-retire. Sa pamahalaan, sa sangay ng gobyerno, kabaligtaran naman, 65 years old ang retirement age. Kaya kahit na 40 anyos ka na, 50 anyos ka na, meron ka pang 15 years na manunungkulan sa gobyerno kung ikaw ay mapipiling o ma-hire na kawani ng pamahalaan. For as long as you are eligible, civil service eligible, o dili kaya, ikaw ay nanungkulan bilang barangay junior barangay o sangguniang barangay. Yan po ay exempted ka sa pagkuha ng eksaminasyon sa civil service. Okay? So, inuulit ko, 65 years old ang retirement age sa gobyerno. Okay. Pero bahala ka. Gusto mong mag-optional. Nobody would prevent you na mag-file ng optional retirement sa gobyerno. Okay. So those who wants to work in the government, sige lang. If you have the quality, tulungan po natin ang ating gobyerno. Okay. Diba pang mga kaganapan? Si General Val de Leon. Sino ba si General Val de Leon? Si General de Leon ay siyang hepe ng Region 3 ng PNP. Alam niyo, meron po siyang paalala sa ating mga kababayan. Marami raw pong mga desperado na sa mga panahong ito. Mga tao na nawalan ng trabaho, hindi pa kumikita, may mga pamilya, hindi na kumakain sa oras. Ano ang mangyayari? Magiging desperado yung mga yan. Kaya ang iisipin niyan, gumawa na ng taliwas. O hindi ba dyan sa Gapan, Nueva Ecija, nabalitaan po ninyo? Diyan sa Walter Mart Mall sa Gapan. Hindi lamang nag-pickpocket, hindi lamang yung mga madaling nakawin ang ninakaw. Yung isang buong ATM machine, ninakaw. Hindi kami nagbibiro mga gilo ko mga tagapakinig. Giniba yung dinding, ninakaw yung ATM.
Naku, 4 daw na katao ang tumangay nitong ATM machine ng ano bang bangko? BDO, Banco de Oro. Pag-aari ng sino ba may-ari niyan? Kung di nagkakamali, BDO ay itong SM. Itong mga tinamaan na magaling, na iba kasi ang banking dito sa ating bansa. Dito pahirapan. Nagbabayad ka on time, hindi ka lang makabayad ng isang beses, sus marisip. Mabibilang mo na. Bibilangin mo na yung pag-ring ng iyong cellphone, pag-ring ng iyong PLDT phone, pinapaalala sa iyo yung iyong babayaran sa bangko. Okay, balik tayo sa akin, binibida sa inyo. Pardon me. Ito na nga yung automatic teller machine o ATM. Ang bigat nun Although kakapiraso lamang yung tatangayin doon, yung lalagyan ng pera. So wawasakin yan. Ang tanong, magkano kaya yung natangay? Yan. Ang sabi ho ni General De Leon, kaingat po tayo. Yung mga naglalakad, nahawak yung kanilang cellphone, ginagamit yung cellphone, tigilan na yan. Baka matangay ang inyong cellphone. Inuulit ko, quoting General De Leon, marami pong mga desperado tayong mga kabayan na gagawin ng lahat para lamang magkakwalta. Diyan sa Cavite pa rin. Hindi ba merong isang hold-upper? Nag-iisa lang ito na ang paboritong hold-upin ay mga dental clinics. Sus Marisep, marami ng mga nabiktima ito. Pero ang sister rito, dun sa napanood kong footages, magalang pa yung lalaki, malaking lalaki. Magalang pa ang sabi ng lalaki, pasensya na po kayo. Ibang klaseng hold-upper ito. Matapos makuha yung pera, yung values, yung valuable, nung kanyang biktima, saka hihingi ng pasensya na po kayo ng tawad. Okay, narito po si General De Leon sa ating mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga tahanan ho. Ang ibig sabihin, baka tumataas na po itong mga robberies indirectly, hindi lang po masabi ni General De Leon. Buhay natin, singilin yung buhay. Pero ngayon, dahil sa hirap ng buhay, at there are jobs that are not so open, kinakailangan natin maisiguro ang ating mga kagamitan, ang ating bahay, dahil meron ng mga taong desperate, and survive, at ito nga, ginawa nila yung ganyang pagnanakaw ng ATM machine. At alam ko, hindi naman ganun kalakihan yung nakuha doon. But yun nga, binabalaan natin ang ating mga kababayan, lalo na dito sa Central Luzon, hindi lamang yung mga ATM or kung ano, yung ating mga personal, ang ating bahay, ang ating, habang naglalakad tayo, yung ating cellphone. Okay, yung ating mga bahay, yung mga iniiwan, lalo na bukas. Marami pong lalabas ng kanilang bahay dito sa National Capital Region. Make it a point na secured ang inyong mga tahanan. Baka kayo masalisihan. Because quoting General De Leon, marami ang desperado, marami na po ang jobless, marami ang nagugutom nating mga kababayan. Baka maispatan ang inyong bahay na walang tao, maging biktima kayo nila. From Mirna Alcid Sikihor, sabi ni Cousin Mirna, happy weekend, Kash, and to your family, God bless. Likewise, Mirna. Thank you so much and happy weekend likewise. Pero, wala po tayong sapat na panahon, mga gano'n kong mga tagapakinig. Maraming salamat. Thanks to Nash. Maraming salamat kay si Manita. Mabango yung niluluto ng aming chef. Ano kaya yun? Parang gulay ang aking pakiwari. Anyway, happy weekend everyone mula po sa aking mga kapatid here in abroad. From Presi, happy weekend din ang kanyang nais na ipaabot. Maraming salamat din, of course, kay Nash. Thank you, nabati ko natin. Banggit ko na silang dalawa. Salamat
And of course, mga gilo kong mga tagapakinig sa aking mga sisters. Yan. Ha? Medyo matatagalan na naman kami para mag-communicate to each other. Ha? Ingat po kayo hanggang sa muli po. God bless. Ang sabi ni Alex Torres. God bless the Philippines from LB, Uma, Sipre, Lides, and Techi. Pagilo ko mga tagapakinig, ako po ang inyong lingkod, Sel Baisa, nagsasabing maraming salamat at stay safe and God bless us always. Diyos ti Agnina. Iwas doon yung mga orasan ng oras sa Pilipinas, ginap ng 11 o'clock in the morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.